Seryosong napatingin si Mara sa hawak niyang dokumento. Ibinigay yon ng kanyang asawa para tuluyan ng matapos ang kanilang kasal. Napapaisip ang babae kung dapat niya na ba yung pirmahan para matapos na lahat ng hinanakit na kanyang nararamdaman. Habang malalim na nag-iisip si Mara, bigla namang umuwi si Adrian. Seryosong tiningnan siya ng kanyang asawa bago nagsalita. Aalis na ako rito sa bahay natin. Kukunin ko na lahat ng gamit ko. Kung ako sa'yo, malis ka na rin para mabenta na tong bahay. Nagpipigil ng luhang nilingon ng babae si Adrian. Talaga bang ito na ang desisyon mo? Para lamang sa babaeng yun ay sisirain mong ating relasyon? Sinong babae na naman ba? Si Celine? Mas pipiliin ko makasama siya kaysa sa'yo na sinungaling at manggagamit. At sinong nagsabi sa'yo ng mga yan? Hindi ba yung babae mo rin? Magkakaanak na tayo, Adrian. Sa akin ba yan? Akala mo maniniwala pa ako sa'yo matapos mo ako lokohin? Bulag ka na. Hindi ka lamang binulag ng babaeng yun sa kanyang mga paninira kundi ginawa ka pa niyang bingi. Tumahimik ka. Malaking pasasalamat ko kay Celine dahil binulgar niya lahat ng mga panloloko mo sa akin. Napakagat ng labi si Mara. Agad siyang kumuha ng ballpen at pinirmahan ng annulment paper. Marahas niyang binigay kay Adrian ang dokumento. Karma na lamang ang bahala sa inyong dalawa. Huwag mong pinapamukha na ako ang may ginawang mali rito. Hindi kita niloko, kundi minahal ng totoo pero mas pinili mong traidorin ang pagmamahal at tiwala ko. Hindi na inantay ni Adrian na magsalita pang kanyang asawa at pinulot ang mga papel sa sahig bago umalis. Tuluyan niya ng tinalikuran ang babaeng minahal niya ng lubusan. Wala nang nagawa si Mara sa mga oras na yon kundi hayaang umalis ang lalaki. Humagulgol na lamang siya sa pag-iiyak hanggang mailabas niya lahat ng hinanakit. Lumipas ang ilang araw, tuluyan ang umalis ang babae sa bahay nila ni Adrian. Mabuti na lamang at meron ng kanyang kaibigan na si Ellie na kanyang matatakbuhan. Sinalubong siya ng kaibigan pagdating sa bahay. Isang mahigpit na yakap ang binigay niya kay Mara bilang pagmamalasakit sa sitwasyon ng matalik na kaibigan. Salamat at pumayag ka naman nilahan na muna ako rito. Wala na talaga akong mapupuntahan. Ano ka ba? Aayaan ba kitang mag-isa? Lalo na't dinadala mo ang aking inaanak? Mabait na sambit ni Ellie. Pilit nang initian ng babaeng kaibigan. Tahimik na hinaplos ang tiyan habang iniisip na kakayanin ng lahat para sa kanyang dinadala. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan ang lumaki ang kanyang tiyan. Sa mga nagdaan na buwan, naging abala si Mara sa paghahanap buhay. Laking pasasalamat niya dahil pinasok siya ng kanyang kaibigan bilang waitress sa mga iba't ibang nagaganap na magagarbong selebrasyon. Mahirap man magtrabaho habang buntis, ngunit kinakaya ni Mara para lamang sa kanyang magiging anak. Isang araw matapos ang trabaho, pagod siyang napaupo sa sofa nang biglang dumating ang kanyang kaibigan. Mukhang pagod na pagod ka. Kaya mo pa bang magtrabaho? Nag-aalalang tanong ni Ellie. Kakayanin. Mabilis na ako mapagod ngayon at malaki na ang aking tiyan. Bakit mo hindi ka na muna magpahinga? Ako nang bahala muna sa'yo. Kung hindi ka komportable sa aking tulong, ililista ko at gawin mong utang. Mahinang sambit ng kaibigan. Umiling-iling si Mara at napangiti sa kanyang kasama. Wala ka nang ginawa kundi tulungan ako. Hindi mo na nga ako sinisingil sa pagtira ko rito at magiging palamunin mo pa ako. Hindi naman sa ganun yun. Tsaka nakikihati ka naman sa mga bayarin ah. Mas iniisip kong batang nasa tiyan mo kaysa sa bayad mo sa tulong na binibigay ko. Hindi rin kita tinulungan para bigyan mo ng kapalito. Seryosong sabi ni Ellie. Salamat Ellie. Napakaswerte ko at naging kaibigan kita. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi ko na talaga kaya, ako na mismong titigil sa trabaho. Napabuntong hininga na lamang ang kaibigan ni Mara. Alam niya kasi na kahit ano pa ang kanyang sabihin ay hindi na siya pakikinggan pa ng kasama. Oo, eto. Bagong selebrasyon na naman ang pagtatrabahuan natin. Magarbo siya. Selebrasyon na engagement ng isang magkasintahan. Garden theme at kailangan daw nating maging maaga. Balita ko siyang pinakamataas na bilyonaryo sa bansa. Mahinahong pagsabi ni Ellie. Tiningnan ni Mara ang kanyang tiyan.
Iniisip na baka ang bilyonaryo na yon ay ang dati niyang asawa. Napansin naman ni Elling pagbabago ng reaksyon ng kaibigan at agad na hinawakan ng kamay niya. Hindi naman siguro siya yun. At kung siya nga, gagawin kong lahat para hindi kayo magtagpo. Malambing ng pagpapakalma ng dalaga. Ano kayang gagawin ko kapag mawawala ka sa akin? Hindi ko kakayanin ng lahat ng to kung pati ikaw mawawala. Natawa si Ellie at niyakap ang kaibigan bago nangakong hinding-hindi siya mawawala sa tabi ni Mara. Sa araw ng kanilang trabaho, umaga pa lamang ay naging abala na sila sa paghahanda sa reception. Dahil mababait ang mga kasamahan ni Mara, hindi na muna nila ito pinatrabaho ng mabibigat kundi mga simpleng gawain muna. Samantalang si Adrian ay naiinip na sa kanyang kwarto kung saan siya nag-aayos para sa selebrasyon nila ni Celine. Hindi nga maisip ng binata kung bakit kailangan pang magkaroon ng magarbong selebrasyon para sa kanilang engagement. Ilang minutong lumipas ay napagdesisyonan na lamang niya na mag-ikot sa venue upang masigurado na maayos ang lahat. Nabalitaan naman ito ni Celine at agad na tinawagan ang mapapangasawa. Balita ko'y lumabas ka raw. Tapos ka na bang mag-ayos? Malambing na pagtatanong ng dalaga. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Sinisigurado ko lamang na walang mali sa venue natin. Mabuti naman kung ganon. Excited na akong sabihin sa lahat na engaged na ako sa'yo. Ikaw ba? Kinikilig na tanong ni Celine. Hindi naman nakasagot si Adrian. Nakatutok lamang ang kanyang mga mata sa isang babaeng mukhang pamilyar sa kanya. Dahil malaki ang tiyan ay halatang buntis ito. Mabibigat na mga yapak ang bawat hakbang ng lalaki papalapit sa babae. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita na ang buntis na babaeng ito ay ang dati niyang asawa na si Mara. Kunot noong pinagmasdan niya ang babaeng kanyang iniwan. Hirap na hirap dahil sa init ng panahon at halatang pagod ang itsura. Parang pinipiga ang puso niyang pinapanood ang dating asawa. Nakaramdam ito ng konting pagsisisi sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Hindi lamang yon kundi bigla niyang naisip kung siya nga bang ama ng dinadala ni Mara. Mara. Mahinang pagtawag ng lalaki sa dating asawa. Paglingon ni Mara, agad itong nataranta at naglakad paalis. Mabilis na nahawakan ni Adrian ang braso ng dating asawa at inikot para maharap sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Kanino yung dinadala mo? Andito ko para magtrabaho. Kaya huwag kang mag-alala dahil wala akong balak na sirain ang araw niyo ng babae mo. Tigilan mo ko sa mga binibintang mo sa akin. Dahil ni minsan hindi kita niloko. Ngayon sagutin mo ko. Kanino yung dinadala mo? Marahas na hinila ni Mara ang kanyang braso. Pilit na pinipigilang bumagsak ang mga luha. Masamang tiningnan ng babaeng lalaking minsan niya nang pinagkatiwalaan. Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo kung sinong ama ng bata. Pero ni minsan hindi ka pa rin naniwala. Ito rin ang dahilan kung bakit ginusto mo ng hiwalayan, diba? Kaya huwag mo nang problemahin na magiging anak ko. At ibaling mo lahat ng iyong atensyon sa bago mong mapapangasawa. Magsasalita na sana si Adrian nang napansin niya ang mga pagtingin ng mga bisita. Unti-unting nagiging eskandalo ang eksena ng dalawang dating mag-asawa. Sa mga oras na yon, napagtanto ng lalaki na hindi pa pala tapos ang kanyang nararamdaman kay Mara. Hindi na rin mawala sa kanyang isipan ang posibilidad na siya ang totoong ama ng dinadala ng kanyang asawa. Magsasalita na sana si Adrian nang biglang may humawak sa kanyang braso. Paglingon niya ay nakita niyang fiancé. Ano nangyayari dito? Anong oras na hindi ka pa naghahanda para sa selebrasyon natin? Mataray na pagtanong ni Celine sa groom. Bumalik ka na sa loob at mag-usap na lamang tayo mamaya. Kunot noong napatingin si Celine sa kanyang mapapangasawa. Napakuyom ang mga kamao ng maisip na baka nagdadalawang isip ito dahil nakita muli ang dating asawa. Inis na nilingon ni Celine si Mara. Baka sa mukha ang galit nito sa buntis na babae. Ikaw, kung andito ka para magtrabaho bilang waitress, ayun ang gawin mo. Baka naman kaya ka pumasok bilang waitress dito sa engagement party namin. Dahil umaasa kang mapapasayo muli si Adrian. Huwag ka nang umasa, Mara. Dahil masaya na sa akin ang lalaking niloko mo. Malakas na pagsigaw ni Celine. Napasinghap lahat ng bisita. Hindi nila inaasahan na meron palang isang simpleng babae na naiugnay sa kilalang bilyonaryo.
Samantalang si Adrian nakaramdam ng inis dahil sa pamamahiya sa dating asawa. Kunot noong hinila ng lalaking fiancé palapit sa kanya. Huwag kang gumawa ng iskandalo sa harap ng maraming tao. I thought you're better than this. Sa tingin mo magagawa kong kumalma? Sinisira mong importanteng araw nating dalawa. Malungkot na pagbulong ni Celine. Pag-uusapan natin to mamaya. Sa ngayon bumalik ka sa loob at kumalma. Pero hindi nakinig si Celine. Marahas itong kumawala sa hawak ng mapapangasawa at muling hinarap si Mara. Umalis ka dito, Mara! Kahit anong gawin mo, wala ka na magiging lugar pa sa buhay ni Adrian. Huwag mo gamitin ang dinadala mong bata dahil alam namin na hindi sa kanyang batang yan. Sunod-sunod na pagsisigaw ng bride. Hindi na nakapagtimpi si Mara. Isang malakas na sampal ang sinagot niya sa babaeng umagaw kay Adrian. Wala kang narinig sa akin kahit ano na ang mga pinagkagagawa mo para lamang makuha si Adrian sa akin. Pero wag mo akong subukan ngayon. Lalong-lalo na at magiging ganap na ina na ako. Kakayanin ko lahat ng paninira mo sa akin. Pero hindi sa anak ko. Mag-iingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo. Babawi sana ng malakas na sampal si Celine nang sumigaw ng malakas si Adrian. Enough! Sa harap ng maraming tao, nag-ieskandalo ka rito, Celine. Hindi mo na ako kinahiya sa harap ng ating mga bisita. Napangisi si Mara at tinalikuran na ang dalawang taong naging dahilan ng kanyang hinanakit. Hahabulin pa sana ni Celine ang dating asawa ng nobyo, ngunit pinigilan ito ni Adrian. Kahit anong subok ng dalaga na kumawala sa hawak ng fiancé ay hindi niya ito magawa. Humingi na lamang ng pasensya si Adrian at sinabihan ng mga bisita na magsiuwian dahil hindi na matutuloy ang party. Nanlaki ang mga mata ni Celine habang pinapakinggan ang sinasabi ng nobyo. Hindi niya kayang mawala ang lalaki sa kanya, hindi dahil sa pagmamahalan nilang dalawa, kundi dahil sa yaman at kapangyarihan na meron si Adrian. Bakit mo pinapalis sa mga bisita? Dahil ba nagwala ako? Sorry Adrian, hindi ko na uulitin kaya tara, ituloy na natin ang selebrasyon. Sabihin na natin sa lahat ng tao na ako ang fiancé mo. Desperadang pagmamakaawa ni Celine. Napayuko si Adrian. Hindi kasi maalis sa kanyang isipan ang malaking tiyan ng asawa. Paulit-ulit rin na pumapasok sa kanyang isipan ang sinabi ni Mara. Para bang may kakaibang kirot na nararamdaman si Adrian. Gusto ko lang naman masigurado na ikakasal tayo. Kaya ako gusto magkaroon ng party para malaman ng lahat na nag-propose ka sa akin. Yun lamang inihingi kong seguridad mula sa'yo. Naiiyak na pagsisigaw ni Celine. Kumalma ka. Kumalma ka. Dahil itutuloy pa rin natin ang kasal. Hindi ko lang magawang ituloy ang party matapos ang eksena kanina. Tsaka sa totoo lang, hindi pa naman kami tapos ni Mare. May 1 taon pa o mahigit kami bago maging legal na hiwalay. Gusto ko rin na malaman kung sa akin ba ang dala-dala niyang bata. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba naniniwala sa akin, Adrian? Magising ka! Habang niloloko ka niya, ako nasa tabi mo. Nauutal na pagtanong ng dalaga. Alam ko. Kaya nga pumapayag ako nung sinabi sa akin na magulang mo na gusto mo ikasal sa akin. Pero sana maintindihan mo na kahit anong naging problema namin ni Mara, ilang taon pa rin kaming kasal. Gusto kong malaman ang katotohanan. Kung akin ba o hindi ang bata. At kung sa'yo nga? Mahinang tanong ng nobya. Hindi sumagot si Adrian. Tininan lamang ang kanyang nobya. Sa totoo lang, wala naman itong balak ikasal muli matapos ng hiwalayan nila ni Mara. Ngunit kinailangan niya ito para sa kanyang negosyo. Pumayag siya na ikasal kay Celine dahil sa pagpupumilit ng ama ng dalaga. Ngunit ngayon na nagkita sila muli ng dating asawa at naramdaman na mahal pa rin niya ito. Hindi mapigilan ni Adrian ang magdalawang isip, lalo na sa pinakitang ugali ni Celine sa harap ng mga bisita. Magsalita ka. Sagutin mo ang tanong ko. Pangungulit ng dalaga. Umuwi ka na. May kailangan pa akong gawin. Napakagat ng labi si Celine. Ano-ano ang mga pinagbabato na kagamitan sa kwarto nang umalis ang lalaki. Napuno ito ng galit kay Mara at pinangako sa sarili na pagsisisihan niya ang muling pagharap kay Adrian. Samantalang si Mara naman ay agad na umuwi kasama ang kanyang kaibigan. Pagkapasok pa lamang nila sa bahay,
Napaupo na ito sa sahig at hindi napigilang humagulgol sa pag-iiyak. Lumapit si Ellie sa kaibigan at niyakap ito para damayan hanggang sa nagawa ni Mara na kumalma. Mabuti naman na tumahan ka na. Hindi maganda sa batang parating umiiyak. Mabait na sambit ng kaibigan. Ayos lang ako. Ito na ang huling iiyakan kong dalawang yun. Anong balak mo ngayon? Balita ko sa mga katrabaho natin, hindi natuloy ang kasal nila. Seryosong tanong ni Ellie. Wala na akong pakialam pa kung itutuloy nila o hindi. Ang sa akin lang ay lumayo sila sa amin ng anak ko. Paano kapag hinanap ka ni Adrian at tinanggap ang bata? Nag-aalalang tanong muli ng dalaga. Hindi ko siya tatakbuhan o iiwasan. Kung gusto niyang magpakaama, gawin niya. Kung hindi, hahayaan ko siya. Hindi namin siya hahabulin ng anak ko. Tumango si Ellie, hindi na nagsalita. Alam niya sa kanyang sarili na meron pa ring natitirang pag-asa sa puso ng kaibigan na babalik ang lalaking minahal niya. Lumipas ang ilang linggo, bumalik ang katahimikan sa buhay ni Mara. Dahil sa huling nangyari, hindi niya na magawang bumalik sa trabaho kaya nanatili na muna ito sa loob ng bahay ng kaibigan. Yun rin kasi ang pinilit ni Ellie sa kanya kaya pumayag na ito. Nangako na lamang sa sarili si Mara na kapag ito ay umasenso, babawi at babawi siya sa matalik niyang kaibigan. Habang si Adrian naman ay patuloy na iniisip ang dating asawa. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Ilang linggo nang nakalipas. Hindi na tayo kumakain sa labas. Ayaw mo kong pumunta sa bahay mo at ayaw mo pang sagutin parati mga tawag ko. Naiiritang sambit ni Celine sa opisina ng lalaki. Mawawala ba ako, Celine? Sa mga pinaparamdam mo? Oo. Simula nung nakita mo yung babaeng walang ginawa kunding lokohin ka. Malakas na sigaw ng dalaga. Galit na napahampas si Adrian sa kanyang lamisahan. Napapikit naman itong si Celine sa gulat. Kinakabahang nilingon ng dalagang kausap. Hanggang dito ba naman sa kumpanya ko? Gagawa ka ng skandalo? Bumayag ako dahil kakaganda rin naman ang aking negosyo kapag pinakasalan kita. Ang inakala ko rin ay hindi ka katulad ng ibang babae at malawak ang iyong pag-iisip. Pero malaking pagkakamali pa lang lahat. Wala ka nang binigay sa akin kundi kahihiyan. Huminga ng malalim si Adrian para pakalmahin ang kanyang sarili. Nang nagawa niyang kumalma ay agad niyang kinausap muli si Celine. Celine, engaged na tayo simula nung pumayag ako sa kagustuhan niyo ng iyong mga magulang. Bakit ka ba nagmamadali? Kahit naman bilisan natin na hindi pa rin magiging valid ang kasal nating dalawa. 1 taon na mahigit pa ang aantayin para maaprubahan ng korte ang annulment namin ni Mara. Napakagat ng labi si Celine. Kinakain na ito ng kaba na tuluyang bumalik ang loob ng lalaki sa dating asawa. Isang kalkulado, seryoso at walang sinasayang na emosyon si Adrian. Alam ito ng dalaga kaya agad itong napatahimik dahil kapag hindi, baka tuluyan ng malayo sa kanyang lalaking pinaghirapan niyang agawin. I'm sorry. Alam mo naman na mahal kita. Natatakot lang siguro ako na baka mas piliin mo siya kahit alam kong mas may paparamdam kong aking pagmamahal sa'yo. Gusto ko lamang ipaalala sa'yo na niloko ka niya, Adrian. Wala siyang ginawa kundi awayin ka dahil nagkaroon tayo ng trabaho ng magkasama. Alalahanin mo mga panahon na yon. Kalmadong pagpapaliwanag ni Celine. Tumango si Adrian, huminga ito ng malalim para pakalmahin na rin ang sarili. Pilit nitong inalis sa kanyang isipan ang dating asawa at lumingon sa kausap. Iniisip ko lamang dinadala niyang bata. Yun lang at wala nang iba. Kaya wala kang dapat ikabahala. Pagkakatiwalaan kita. Trust me, Adrian. Hindi mo gugustuhin kapag ako ang kinalaban mo. Seryosong pagbabanta ng dalaga bago umalis. Nakahinga na lamang ng maluwag ang binata nang nakaalis na si Celine. Alam niyang hindi tatagal ang pagsisinungaling nito sa dalaga at sa kanyang sarili. Ayaw na magsayang ng oras pa ni Adrian kaya naman tinawagan niya ang kanyang sekretarya para hanapin kung nasaan nakatira si Mara. Alamin mo kung saan nakatira ang dati kong asawa. Sino kasama niya sa bahay at ang mga taong lagi niyang kinikita. Alamin mo rin kung ano ang kanya mga ginagawa simula nung naghiwalay kami. Masusunod po, sir. Mahinang sang-ayon ng sekretarya. Muling naisip ni Adrian si Mara. Lalong-lalo na ang itsura niyang hirap na hirap sa trabaho habang buntis.
hindi maalis sa kanyang sariling kakaibang pagsisisi. Niloko mo nga bakot. Ano kung dinadala mo? Sinong nagsisinungaling? Sunod-sunod na pagtatanong ng lalaki sa kanyang isipan. Ilang araw ang tumagal, agad na binigay ng sekretarya ng lalaki ang mga pinahanap na impormasyon. Ni isang pakikipagkita sa lalaki ay hindi nagawa ni Mara. Lagi siyang nasa loob ng bahay ng kaibigan at lalabas lamang kung mamalengke sila o di kaya magtatrabaho. Maraming katanungan ang muling nanggulo sa kanyang isipan. Nakapagdesisyon itong puntahan na lamang si Mara at kausapin para matapos na ang kanyang pag-iisip. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nahanap ang bahay ng kaibigan ko? Nakakalimutan mo na ata kung sino ko. Pili talaga kitang kinakalimutan, Adrian. Napalunok ng laway ang lalaki. Hindi inaasahan ang pagiging malamig sa kanya ng dating asawa. Umalis ka na. Parang awa mo na. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Sandali. Gusto kitang kausapin. Para saan pa, Adrian? Sinubukan ko na yan noon. Pero ni minsan, hindi mo ko pinakinggan at pinaniwalaan. Sino ba nga man ang batang yan, Mara? Yun lamang gusto kong malaman. Napabuntong hininga si Mara. Pilit nitong kinakalma ang sarili bago seryosong nilingon ng kausap. Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo ang katotohanan. Kaya ito na ang huling beses na sasagutin ko ang tanong na yan. Ikaw ang ama na dinadala ko, Adrian. Ang batang tumbungan ng ating pagmamahalan bago mo hinayaan na masira ng isang babaeng ating kasal. Natahimik si Adrian. Napayuko ito at hindi alam ang dapat sabihin. Napabuntong hininga na lamang ang babae at mabait na kinausap ang dating asawa. Ano bang pakay mo, Adrian, at pinuntahan mo ako rito? Hindi mo wala sa isipan kung batang dinadala mo. Ngayon na sinabi ko sa iyo ang totoo. Naniniwala ka ba o hindi? Gusto kitang paniwalaan, Mara. Pero sa tuwing maniniwala na ako, naalala ko ang mga larawan na may kasama kang lalaki sa kama. Kung ganun, anong balak mo ngayon? Ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Kapag nailabas na ang bata, ipapa-DNA test ko. Okay lang ba yun sa'yo? Pag-iisipan ko. Tumango si Adrian. Nahihiya itong iniabot ang mga paboritong pagkain na binili para kay Mara. Walang emosyong tinanggap ito ni Mara bago nagpaalam sa kausap. Punong-puno ng pagdududa ang lalaki sa biyahe nito pa uwi. Ang impormasyon na binigay sa kanya ng sekretarya niya ay walang pinakitang mali. Napapaisip na lamang si Adrian kung tama ba ang mga naging desisyon nito. Isa-isang bumabalik sa kanya ang mga araw ng pag-aaway nila ni Mara. Lahat ng mga sinasabi sa kanya sa mga panahon noon ng dating asawa ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang sakit. Aalamin ko lahat ng katotohanan. Bakit sa tuwing iniisip ko ang nakaraan namin ni Mara, napupuno ako ng pagsisisi? Bakit pakiramdam ko akong mali? Sunod-sunod na pagtatanong ng lalaki sa kawalan. Kinabukasan, maagang lumabas si Adrian sa kanyang bagong bahay para tumingin ng kondo na pagtitirhan ni Mara. Hindi kasi ito mapalagay sa tuwing iniisip na nakikitira ang dating asawa, lalo na at para sa kanya may posibilidad na anak niya ang dinadala nito. Inakala nga nitong si Mara na magkikita na lamang silang muli ni Adrian kapag nanganak na ito, ngunit nagkakamali siya dahil muling dinalaw siya ng lalaki. Wala ka bang trabaho? Ang aga-aga, andito ka. May binili akong kondo para sa'yo. Kompletong gamit dun at malapit lang sa palengke at grocery. Hindi rin mahirap maghanap ng masasakyan sa lugar. Para sa naman to? Maayos ang lagay ko rito sa aking kaibigan. Alam ko, pero mas maganda na yung may sarili kang lugar, di ba? Kung ganon, isasama ko si Ellie. Hindi kaya ng konsensya ko na maiwan siya rito. At least sa kondo na binigay mo, hindi na niya kailangang magbayad ng upa. Pumayag si Adrian. Mas gusto niya yon para may kasama ito, lalo na't buntis si Mara. Tinawagan naman kaagad ng babae ang kaibigan para ipaalam ang sinabi sa kanya ng dating asawa. Pumayag rin si Ellie kaya tinanggap ni Mara ang binigay ni Adrian. Yun lang ba? Tatawagan na lamang kita kapag manganganak na ako o may kailangan sa pagbubuntis ko. Tutulungan ko na kayong maglipat ng mga gamit. Sa day off na lang ni Ellie,
kami na bahala. Paano mo ko tatawagan nagbago na ako ng number. Sa tuwing nalalaman ko na kasama mong babaeng yun, lagi akong tumatawag sa'yo pero pinapatay mo. Ang ending, ang sekretary mong lagi kong tinatawagan. Sa tingin mo hindi ko pa memorize ang number noon? Sorry. Pero ngayon lagi ko nang sasagutin ang tawag mo. Para saan pa? Hindi naman na kita asawa. Nanlaki ang mga mata ni Adrian para itong binuhusan ng malamig na tubig at nagising sa katotohanan. Sa tuwing kaharap niya kasi ang dating asawa ay nakakalimutan niyang hiwalay na sila. Hindi mo kailangang magpakasawa sa akin, Adrian. Tatawagan ko na lamang sekretarya mo kapag may kailangan sa bata. Huwag mo na ako alalahanin dahil simula noon hanggang ngayon, hiwalay na tayo. Kinakaya ko nang wala ka. Parang matatalim na kutsilyo ang mga salita ni Mara nung sumasaksak sa puso ng lalaki. Hindi na lamang ito nakapagsalita. Aalis na sana, ngunit ayaw gumalaw ng kanyang mga paa. Pinanindigan naman ng babae ang kanyang mga sinabi at tinawagan lamang si Adrian sa tuwing may appointment ito sa kanyang doktor. Samantalang si Celine ay hindi tumitigil na makuha ang atensyon ng mapapangasawa. Pagka-uwi ng lalaki sa kanyang bahay, nagulat ito dahil inaantay siya ng dalaga. Andito ka na naman. Akala ko ba may business trip ka na ilang araw? Hindi mo ba ako na-miss? Malambing na tanong ni Celine. Na-miss? Kakagaling mo lang dito kahapon. Bakit ba andito ka na naman? Hindi sinagot ng dalagang kanyang nobyo at inalis ang kanyang dress. Dahan-dahan itong lumapit kay Adrian at tinalikan nito sa labi papunta sa leeg nito. Pero kahit anong gawin ni Celine na pagromansa sa lalaki ay walang emosyon pa rin itong tinulak palayo ni Adrian. Ano bang ginagawa mo? Paano kung may nakakita sa iyo mga tauhan ko dito sa bahay? Ano na lamang sasabihin nila? Ilang beses mo na akong tinataboy. Akala ko magiging okay ng lahat kasi nasira na ang kasal nyo. Nahiwalay at napapayag ka na pakasalan ako. Pero kahit anong gawin ko, ni minsan hindi mo ako tiningnan. Sunod-sunod na pagsisigaw ni Celine. Napabuntong hininga si Adrian. Pinulot ang damit ng dalaga at iniabot sa kanya. Magbihis ka na. Malamig ngayong gabi. Halika't ako na mismo mag-aatid sa'yo. Hindi makapaniwala si Celine. Hindi niya kayang tanggapin na kahit maghubad ito ay hindi pa rin niya makuha ang atensyon ng lalaking inaasam niya. Tahimik na napapaisip ang dalaga sa anong dapat niyang gawin sa loob ng kotse. Kailangan niyang siguraduhin na maikasal silang dalawa. Sa pagiging malapit ni Adrian muli sa dating asawa ay pakiramdam ni Celine na uubusan na siya ng oras. Alam niyang para lang sa check-up ang pagkikita ng dalawa, ngunit hindi niya mapigilang kabahan sa tuwing naiisip na mapapalapit ang loob ng dating mag-asawa kapag lumabas na ang kanilang anak. Pagkahatid ni Adrian sa dalaga, lakas loob niyang sinabing plano nito. Kakausapin ko pamilya mo bukas na bukas din. I think it's unfair na maikasalaman tayo dahil sa ikabubuti ng negosyo. Paanong unfair? Alam mong mahal kita. Gusto ko rin ang kasal na to. Mahinang pagtanong ni Celine. Hindi kita mapapasaya. Mahal ko pa ang dati kong asawa. Ayoko magsinungaling sa'yo lalong-lalo na sa aking sarili. Gusto ko magkaayos kami. Kahit anak ko man ang bata o hindi. Napakuyom ng mga kamao si Celine at tiningnan ng masama ang kasama. Nagawa kong sirain ko anong meron sa inyo para lang makuha ka. Ginawa kong lahat. At ang ending, naghiwalay kayo kaya sa tingin mo hindi ko ulit magagawa yan? Nakangising tanong ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Pinagbantaan na kita, Adrian. Pagsisisihan mong magiging desisyon mo. Mariing sabi ni Celine bago lumabas sa kotse ng lalaki. Kunot noong pinanood ng lalaking dalaga habang naglalakad paalis. Naguguluhan ito sa pinagsasabi sa kanya. Muling nagsibalikan sa kanyang isipan na parang isang pelikula ang mga kakaibang pagmamakaawa ni Mara noon. Pag-iiyak, mga kwento na para sa kanya gawa-gawa niya lamang. May ginawa ba si Celine kaya naging gano'n na lamang ang naging reaksyon ni Mara sa akin nun? Nagtatakang tanong ni Adrian sa kanyang isipan. Sa paglipat ni Elite Mara sa kondo na binili ng dating asawa, hindi nila mapigilan ang mamangha sa ganda.
Kompleto na ang mga kagamitan at may mga nabili pang damit ng babae na pwede niyang gamitin habang malaki pa ang tiyan. Masayang kinausap ni Ellie ang kanyang kaibigan. Mahal ka pa niya. Ikaw ang mahal niya, Mara. Naku! Kinikilig na sigaw ni Ellie. Mahal, pero ganun ang ginawa sa akin. Kung wala siyang paki sa'yo, bakit niya binili lahat ng pangailangan mo? Nakangising tanong ng kaibigan. Dahil lamang yan sa bata. Kilala ko siya. Hindi niya to ginawa dahil may paki siya sa akin, kundi dahil iniisip niya na baka sa kanyang bata. Napabuntong hininga na lamang si Ellie sa kanyang kaibigan at tinuloy ang pag-aayos ng kanilang ibang kagamitan. Pagdating ng hapon, nagpunta si Adrian sa kondo na may daladalang gamit ng bata. Andito ka na naman? Baka kailangan mo mga gamit ng bata kaya bumili ako. Hindi ko pa nga sinasabi sa yung gender ng bata bumili ka na. Lahat ng binili ko ay puti kaya huwag ka mag-alala. Magsasalita na sana si Mara nang bigla niyang nakitang pagsinghot-singhot ng lalaki. Bakit? May mabaho ba? Hindi. Nagluluto ka ba? Oo. Bakit? Biglang pumasok si Adrian. Nakangiti niyang tiningnan ang ulam na niluluto ng dating asawa. Namiss ko ang luto mo. So, bakit hindi ka magpaluto kay Celine? Bakit ba sa tuwing gusto kitang makausap ng maayos, lagi mong binabanggit ang babaeng yan? Babaeng yan? Kung makapagsalita ka, parang wala lang yung mapapangasawa mo sa'yo Wala naman talaga. Pumayag lamang ako na pakasalan siya para sa negosyo ko. Kaya ba mas pinapaniwalaan mo siya dahil makakatulong ang pamilya niya sa negosyo mo, habang ako iniwan mo kasi wala naman akong kwenta? Umiling-iling si Adrian. Agad na hinawakan na magkabilang balikat ng dating asawa. Ni minsan hindi ko inisip yan. Totoo at walang halong birong pagmamahal ko sa iyo, Mara. Kung ganon, bakit mas pinapaniwalaan mong babaeng yun kaysa sa akin na asawa mo? Napaatras ang lalaki. Habang tumatagal na nakakapag-usap sila ng maayos ni Mara tungkol sa naging problema sa kanilang kasal, ay mas lalo itong nalilito. Kaya lamang siya nakipaghiwalay sa babae kahit buntis ito, ay naniwala siyang niloloko ni Mara si Adrian. Napansin naman agad ng babaeng gulong-gulo na reaksyon ng dating asawa. Adrian, sobrang galing mong lalaki. Matalino, masipag. Pero pagdating sa mga taong dapat mong paniwalaan, malinis ang konsensya ko. Totoong pagmamahal ko sa'yo. At kung totoo rin ang sinasabi mong pagmamahal sa akin, ako naman ang piliin mong pakinggan ngayon. Punong-puno ng pag-asa si Mara. Seryosong tiningnan naman ng lalaki ang mga mata ng dating asawa. Kahit anong paghanap nito ng alinlangan ay wala siyang makita kundi sinseridad. Pagka-uwi ni Adrian, hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi ng dating asawa. Tinawagan niyang sekretarya para alamin ang mga bagay na naging ugat na kanilang away. Gusto niyang malaman kung sino bang nagsasabi ng totoo o niloloko lamang siya. Sa pagpasok ni Adrian, inaabangan na kaagad siya ng sekretarya. Good morning, sir. Nakahanda na po lahat ng mga pinagawa niyo. Seryosong sambit ng sekretarya. Pumasok muna tayo sa opisina ko. Agad na iniabot ng sekretarya ang mga dokumento na kanyang inipon tungkol kay Celine. Kunot noong tiningnan ng lalaki ang mga larawan na kuha ng CCTV. Kung paano sakta ni Celine ang dating asawa. Naalala pa niya ang pangyayaring yon. Naiinis itong isipin na mas kinampihan pa niya ang dalaga kaysa kay Mara. Hindi na nakayanan tiningnan ni Adrian ang ibang mga nasa loob ng envelope. Totoo ba ang mga to? Sir, sa totoo lang po. Matagal ko nang alam mga paninira ni Ma'am Celine kay Ma'am Mara. Pati po ang pananakit niya. Lahat po ng maling ginawa niya sa dati niyong asawa. Nakayukong pag-amin ng sekretarya. At bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga to? Sinubukan ko po, sir, pero hindi niyo ako pinakinggan. Sinabihan niyo rin po ako na huwag kampihan si Ma'am Mara. Dahil baka yun ang rason kung bakit niya inaapi si Celine. Kahit hindi naman. Matapang na sagot ng sekretarya. Napalunok ng laway ang lalaki. Pinaalis na lamang niya sa kanyang opisina ang empleyado at malakas na hinagi sa malayong mga hawak na dokumento. Hindi ito makapaniwala na hinayaan niyang mamanipula siya ng ibang tao.
Hindi na nagdalawang isip si Adrian at tinawagan ng magulang ni Celine. Diretso niyang sinabi ang galit nito sa ginawa ng dalaga. Hindi lamang yon, ay naging bukal rin siya na kahit matigil lahat ng kanilang transaction. Wala na itong pakialam basta hindi na maituloy ang kasal. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Seryosong tanong ng ama ni Celine. Baliw lang ang lalaking gugustuhin na maikasal sa anak mo. Pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya sa dati kong asawa. Lahat-lahat! Napabuntong hininga na lamang ang matandang kausap ng binata bago pinatay ang tawag. Hindi naman na nagsayang ng oras si Adrian at pumunta ito sa kondo ni Mara. Pagdating ni Adrian, hindi na nagsalita ang dating asawa ng lalaki at agad na pinapasok ito. Kumain ka na ba? Gusto mo ba ang ipagluto kita? Nakatitig si Adrian sa dating asawa. Hindi na nito napigilan ang kanyang damdamin at malungkot na niyakap si Mara. I'm sorry. Alam kong walang kapatawaran ng ginawa ko sa'yo. Wala na akong karapatan na hingin muli na bigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Pero sana bigyan mo ako ng tsansa na maging ama sa magiging anak natin. Habang tinitingnan ni Mara ang humahagulgol na lalaki, hindi niya mapigilang maiyak na rin. Nilabas na lahat ng babaeng sakit na natipon sa mga pinagagagawa ni Adrian. Marahas niyang pinagpapalo ang dibdib ng dating asawa. Bakit? Bakit hindi mo kasi ako pinakinggan? Bakit hindi mo ako pinaniwalaan? Ni minsan hindi ko hinayaan na hawakan ako ng ibang lalaki. Sana inalam mo muna ko anong totoo sa mga larawan na pinakita niya sa'yo. At alam mo ba kung gaano kasakit ang mga araw na mas pinotektahan mo pa ang ibang babae kaysa sa akin? Alam ko. Sobrang nasasaktan ako sa tuwing naalala kong mga pagkakamali ko sa'yo. Hindi ko maisip kung paano ko nagawa ang mga bagay na yun. Pati mga masasakit na salitang nabitiwan ko dahil lamang sa naniwala ko sa mga kasinungalingan ni Celine laban sa'yo. Hindi kita patatawarin sa ginawa mo sa akin. Pero handa akong kalimutan ng lahat. Alang-alang sa anak natin. Araw-araw kong pinagdarasal na sana luminaw na ang mga mata mo. Ngunit ngayon na alam mo na ang lahat. Wala akong maramdaman kundi galit. Patawarin mo ako. Mali ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. I'm so sorry. Humahagulgol sa pag-iiyak si Mara. Niyakap lamang ito ni Adrian at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nang kumalma na ang buntis na babae, kinausap niya muli ang dating asawa. Siguraduhin mo magiging mabuti kang ama sa magiging anak natin. Pangako, bawat segundo ay susubukan kong maging isang mabuting ama. Tumango ang babae. Matapos ang kanilang pag-uusap ay walang isang araw na nawala na muli si Adrian sa tabi ng dating asawa. Bago pumasok sa opisina, daraan muna ito sa kondo ni Mara. Kinakamusta ang kalagayan, sinisigurong kompletong pangangailangan. Matapos naman sa trabaho, diretso ito ulit sa kondo para pagsilbihan ang dating asawa. Samantalang si Celine, ilang araw nang walang tigil sa kakainom. Simula noong binanggit ng ama niya ang balita na tinigil ni Adrian ang kanilang magiging kasalan, ay napuno ito ng galit. Ngunit isang araw, nang nakita niyang masayang magkasama si Adrian at Mara na bumibili ng kagamitan ng bata, ay sumugod na ito sa opisina ng lalaki. Ano na naman ba ang kailangan mo? Hindi ba sinabi sa'yo ng ama mo na gusto kong itigil lahat ng koneksyon sa pamilya mo? Kaya wala ka na dapat ipunta rito. Napangisi si Celine. Matapang na naglakad palapit sa lalaki at hinagi sa lamisahan ng isang envelope. Pagtingin ni Adrian sa binigay ng kausap ay hindi niya napigilang magulat. Totoo ba itong mga nakikita ko? Oo, sinabi ko sa'yo, diba? Pagsisisihan mo kapag hindi mo ako pinakasalan. Akala mo malinis ang pera na dumadaloy sa negosyo na pinagmamalaki mo? Natatawang pagtatanong ni Celine. Isa-isang sinuri ni Adrian ang mga dokumento. Lahat ay nagpapakita ng mga tax evasion at illegal transactions ng kumpanya. Hindi ito makapaniwala na nagawa ng kanyang pamilya ang mga bagay na yon. Bumilis ang kalabog ng dibdib ng lalaki. Sa unang titig pa lang, mababakas na ang pangamba sa kanyang mga mata. Mamili ka. Itutuloy natin ang kasal
o ang pagbagsak ng kumpanya na pinaghirapan nyo ng maraming taon? Seryosong pagbabanta ni Celine. Bakit mo ba ginagawa to, Celine? Maraming lalaking hindi magdadalawang isip na pakasalan ka. Bakit ako pa? Bakit ako pa ang napili mong pahirapan ng ganito? Hindi ba sapat na mga ginawa mo sa asawa ko? Pilit na natawa ang dalaga. Talagang alam mo na lahat, ano? Kung ganon, alam mo rin ba muntik ko na siyang ipagahasa? Pero natakot lang ang binata na binayaran ko kaya tinabihan lamang si Mara. Okay na rin at hindi ako nagreklamo dahil sobrang nagalit ka sa kanya. Natatawang pag-amin ni Celine. Napakasama mo. Sobrang sama mo. Natawa ng malakas ang dalaga. Natutuwa ito na makita ang takot sa lalaki. Kapag lalabas tayo tungkol sa trabaho, magpapadala ako ng larawan nating dalawa sa babaeng yon. Sisiguraduhin ko pang nagmumukha itong sweet tayo. Kapag susugod siya sa lugar kung nasan tayo, iinisin ko at sasaktan ko si Mara hanggang sa lalaban siya sa akin. Hindi mo alam kung gaano ko nagpigil na tumawa sa tuwing akong pinagtatanggol mo. Masayang pagkwento ni Celine. Napakuyom ng mga kamay si Adrian. Gusto niyang magwala at ilabas ang galit sa kausap, ngunit alam niya na lahat ng yon ay hindi mararanasan ng dating asawa kung nag-ingat lamang ito. Ano bang kailangan mo? Pera? Kapangyarihan? Ang ituloy ang kasal natin, Adrian. Yan lang ang kailangan ko. Dahil sa oras na ikasal tayong dalawa, yung pera at kapangyarihan ay natural na makukuha ko. Tumatawang sigaw ni Celine. Hindi nakasagot ang binata. Tatanggi na sana ito ngunit dahil sa takot na mabagsak ang kumpanya ay natahimik ito. Napangisin na lamang muli ang dalaga at naglakad na paalis. Padabog na naupo si Adrian sa kanyang upuan. Naguguluhan kung ano bang dapat niyang gawin. Buong maghapon na nakatulala lamang ang lalaki sa kanyang opisina nang biglang tumawag sa kanya si Mara. Hello, Mara. Pasensya na at mukhang hindi ako makakadaan sa kondo mo. May kailangan akong ayusin na problema sa kumpanya. Mas malala pang problema na to kaya kung ako sa'yo, pumunta ka na rito. Nanlalaki ang mga matang napatayo si Adrian. Agad na nakalimutan ang nangyaring pag-uusap nila ni Celine. Anong problema? Manganganak na ata ako. Sigurado ka ba? Ang tanging nasagot ni Mara ay isang malakas na sigaw. Hindi naman nagsayang ng oras si Adrian at natatarantang kinuha ang mga gamit. Sobrang bilis ng pagmamaneho ng lalaki hanggang nakarating ito sa kondo ng dating asawa. Pagpasok nito, nakita niyang nakaupo ang babae. Sumisigaw habang hawak-hawak ang malaking tiyan. Manganganak ka na nga. Hindi ba may 2 buwan ka pa? Hindi ko alam, pero Adrian, isugod mo na ako sa ospital at hindi ko na kayang sakit. Halika rito at bubuhatin kita papunta sa sasakyan. Sa ospital, palakad-lakad si Adrian. Hindi mapigilan ang takot na nadarama. Nakahinga na lamang ito ng maluwag nang narinig ang malakas na iyak ng sanggol. Malalim na paghinga at dahan-dahang lumalapit sa pintuan para mas lalong marinig ang boses ng anak. Parang hinahaplos ang puso ni Adrian habang pinapakinggan ang iyak ng bata. Nang pinapasok na siya sa delivery room, tuluyan ang nagsibagsakan ng mga luha ng lalaki. Tumakbo ito palapit sa dating asawa at humalik sa noo habang umiiyak. Napakalakas mo. Salamat at ligtas kayo ng anak natin. Nakita mo na ba? Nakuha niya mata mo. Tiningnan ng lalaki ang anak na hawak ng nurse. Nakatulala siya habang nilalapit ang bata. Pagkabuhat ni Adrian sa sanggol ay nakaramdam kaagad ito ng kakaibang pagmamahal na dumadaloy sa kanyang puso. Bahagyang napangiti ito at hinaplos ang pisngi ng anak na naging dahilan ng pagmulat ng bata. Kitang-kita niya ang sariling mga mata sa mata ng anak. Marco. Ang pangalan mo anak ay Marco. Masayang pinapanood ni Marang dating asawa. Iniisip kung gaano kaganda ang buhay na magkakasama silang tatlo na walang problema. Kahit anong sakit nang naibigay sa kanya ni Adrian, hindi pa rin niya magawang pigilan ng sarili na umasang buong pusong babalik ang lalaki sa kanya. Paglipat ng bagong panganak sa sariling kwarto, hawak-hawak naman ni Mara ang bata.
Ako nang bahala sa anak natin at magpahinga ka na muna. Wala ka bang trabaho at andito ka? Tingin mo, unahin ko pa ang kumpanya kaysa sa inyong mag-ina? Wow, ikaw ba yan, Adrian? Ang halos hindi umuwi dahil sa mga meetings at hindi maiwan ng basta-basta ang kumpanya? Wala akong pake kung ano pang mangyari sa kumpanya, no? Kahit bumagsak man? Napangiti si Adrian. Bigla nitong naalala ang usapan nila ni Celine. Sa mga oras na yon, na-realize niyang mas importante na sa kanya ang mag-ina. Sa gabing yon, hindi magawang makatulog ng lalaki. Nakatingin lamang ito sa crib ng anak at sa dating asawa na mahimbing ang tulog. Inalala rin niya ang kanyang paghihirap sa kumpanya. Mga araw na masaya sa tuwing may pirmahan ng kontrata sa mga bagong kliyente. Huminga ng malalim si Adrian. Binunot ang cellphone at tinawagan ng kanyang sekretarya. May gusto ko ipatingin. Gusto kong tingnan mo lahat ng records ng mga transaksyon ng ating kumpanya. Saan nanggaling ang pera at saan lumalabas simula nung si Lolo pang umahawak ng negosyo. Masusunod po, sir. Para saan po? Nagtatakang tanong ng sekretarya. Sabihan mo na lamang ako kapag nakuha mo na lahat. Dali-daling binaba ng lalaki ang tawag. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Adrian sa kanyang mag-ina. Halos hindi na rin ito umuwi sa kanyang mansyon at laging nasa kondo ng dating asawa. Masaya naman si Mara na nakikitang ginagawa lahat ng lalaki para tuparin ang kanyang pangako na pagbabago. Pero alam niya sa kaloob-looban niyang may dinadalang problema si Adrian. Masaya ka ba? Hindi mo alam kung gaano ko kasaya sa mga ilang araw na magkasama tayo muli. Pero bakit napakalalim ng iniisip mo parati? May problema lang sa kumpanya. Huwag mo na masyadong isipin. Kaya-kaya ko naman yun. Adrian, ayos lang. Pumunta ka na ron. Andito naman ang kaibigan ko at malakas na ako. Kaya ko nang alagaan ang anak natin na ako lang. Pilit na napangiti ang lalaki. Marahan na hinilang dating asawa at niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ng lahat, pakasalan mo ako ulit. Di ba ikakasal kayo ni Celine? Ito, alam mo naman na hindi ko talaga mahal yun. Mali ko rin ang pinaniwalaan siya. Lahat-lahat ng nangyari alam kong mali ko. Kaya nga sinabi kong babawi ako, di ba? Ikaw lang mahal ko. Kayong dalawa ng anak natin. Sigurado ka bang buong puso mo na akong paniniwalaan? Na akong mahal mo? Na pagsisisihan mong lahat? Na wala akong maling ginawa sa'yo? Umaasang nakatingin ng babae sa mga mata ng dating asawa. Kahit ilang beses sinasabi sa kanya ni Adrian na nagsisisi siya, hindi pa rin niya naririnig ang mga salita na matagal na niyang gustong marinig. Hinawakan ng lalaki ang magkabilang braso ng kausap. Seryosong tiningnang diretso sa mga mata. Oo, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala akong wala kang ginawang mali. Lahat ng mga sinasabi mo noon na hindi ko pinakinggan ay tama. Pinagsisisihan ko na hinayaan kong mabaluktot ng ibang taong pagtingin ko sa'yo. Masayang niyakap ni Marang lalaki. Sobrang saya nitong makita na punong-puno ng sinseridad ang mga mata ni Adrian. Hindi niya mapigilang maiyak na sa wakas, matapos ng ilang beses na paghihirap at pag-aaway nilang dalawa, bumalik na rin ang lalaking minahal niya. Kung ganun, handa akong subukan muli ang buhay ng pagiging asawa mo. Pero huling beses na to, kapag naulit-ulit, o kaya may nagawa ka sa aking mali, hindi ako magdadalawang isip na iwan ka. Pangako, ito na ang huling hiwalayan natin. Yun na ang huling iiyakan ng dahil sa akin. Sa susunod, ang mga luhang lalabas na sa mga mata mo ay dahil sa kasiyahan. Nakangiting niyakap ng babaeng dating asawa. Kinuha ni Adrian ang singsing sa kanyang bulsa at sinuot kay Mara. Antayin mong pagbabalik ko. Matapos ng lahat, masasabi kong sasaya na tayo. Bakit? Saan ka pupunta? Ano bang nangyayari, Adrian? Sisiguraduhin ko lang na mawawala na ang taong naging sanhi ng pagkasira natin. Kunot noong tiningnan lamang ni Marang nobyo. Nagpaalam naman si Adrian sa anak at niyakap ito. Simula noon ay hindi na muli nakausap o nakita ng babaeng ama ng kanyang anak.
Kahit na ganon, hindi nalungkot si Mara kundi nag-alala sa kung anong mangyayari. Walang ginawa si Adrian kundi kalkalin lahat ng records ng kumpanya kasama ng kanyang sekretarya. Hanggang sa nakumpleto ang lahat, hindi niya inakala na marami palang maling nagawa ang kanyang pamilya. Lalong-lalo na ang ama na tinitingala niya. Ayusin mo lahat ng tot i-organize. Mag-set ka rin ng press. Aaminin ko ang lahat. Lilinisin ko at itatama ang mga maling nagawa ng aking pamilya. Pero sir, kapag ginawa niyo to, siguradong babagsak ang kumpanya. Mahinang sabi ng sekretarya. Okay lang, dahil ito ang tama. Gusto ko ipasa ang kumpanya to sa aking anak ng malinis. Tumango ang sekretarya at umalis. Kumuha ng isang alak ang lalaki at uminom mag-isa. Sa gabing yon, pumunta naman si Celine sa kanyang opisina. Balita ko, ilang araw na raw ang nakalipas nung last dumalaw ka sa kondo ng babaeng yon. Matapang na sambit ng dalaga. Oo. Pati pala yan ay inaalam mo. Anong ginagawa mo rito? Kailan ang kasal natin? Nakangiting tanong ni Celine. Kasal natin? Pag-iisipan ko. Hanggang kailan ka mag-iisip? Nawawalan ka na ng oras! Malakas na sigaw ng babae. Nagkibit balikat si Adrian. Baka bukas o sa makalawa. Huwag mo kong pinaglalaroan, Adrian. Alam mong isang salita ko lang. Babagsak na ang kumpanya na pinakamamahal mo. Mariing pagsigaw ni Celine bago umalis. Mali ka, Celine. Hindi na ang kumpanya ang tanging nasa puso ko, kundi ang aking mag-ina. Mahinang bulong ng lalaki habang pinapanood ang dalaga na naglalakad paalis. Sa araw ng pag-amin ni Adrian sa harap ng maraming reporters, abala naman si Mara sa kanyang anak kasamang kaibigan sa kondo. Ang dami mo nang napump na gatas. Namamanghang sabit ni Ellie sa mga nilalagay ni Mara na gatas sa ref. Ang sakit kasi kapag hayaan ko lang dito sa dibdib ko. Tapos ayaw pang magdede ni Baby Marco. Anyways, kumusta naman si Adrian? May balita ka na ba? Kuryosadong tanong ng kaibigan. Wala pero naniniwala kong babalik siya. Hindi ka man lang ba nangangamba? Kunot noong tanong ni Ellie. Umiling-iling si Mara. Hindi. Pinagkakatiwalaan ko siya. Sinabi niyang babalik siya kaya mag-aantay ako. Pero kung hindi, ako na mismong tatalikod sa kanya. Ito na ang huling tsansa niya sa akin. Hindi sumagot si Ellie. Nakatingin lamang ito sa kanyang pinapanood na balita. Muntik pa nga itong mabilaukan nung nakitang lalaking pinag-uusapan nila sa telebisyon. Hindi na rin naman natin siya kailangan hanapin at nasa balita siya. Mahinang bulong ng dalaga. Mabilis na pumunta sa tabi ng kaibigan si Mara. Seryosong pinapanood ang balita. Nilakasan pa niya ang volume para lang marinig ng maayos ang sinasabi sa balita. Napasingap na lamang si Mara nang marinig ang pag-amin ng kanyang dating asawa. Tatay na ako ngayon. Kaya gusto kong lumaki siya na may pagmamalaki niya ang kanyang ama. Humingi ako ng tawad sa mga nagawang mali ng aking pamilya at gagawin ang lahat para maitama ito. Inilantad ng lalaki ang lahat ng mga maling nagawa ng kanyang pamilya sa mga dating empleyado. Ang pagnanakaw ng pera sa sariling mga business partners at investors. Hindi lamang yon, iba't ibang pag-aari pa ang binili ng kanyang pamilya at ipinangalan sa mga kamag-anak para makatakas sa malaking buwis. Naku, paniguradong babagsak ang kumpanya niya. Malakas na sabi ni Ellie. Nag-aalala ako sa kanya. Kailangan ko siyang puntahan. Puntahan mo siya. Ako na bahala rito. Marami ka namang napump na gatas ni Marco. Mabait na sabi ng kaibigan. Nagpasalamat na rin si Mara at nagpalit ng damit bago umalis. Samantalang si Adrian, matapos niyang ilantad ang lahat, isa-isang nagsitawag ang mga kasosyo niya sa negosyo at tinigil ang ugnayan sa kanya. Hindi na ito sinubukang pigilan ni Adrian at hinayaan ng kanyang sekretarya na kausapin ng mga ito. Habang si Adrian ay muling nakatulala sa bintana mula sa kanyang opisina, umiinom at pilit na tinatanggap ang pagbagsak ng kumpanya kung saan binuhos niya ang lahat-lahat. Nagwawalang sumugod si Celine sa opisina ng lalaki. Bakit? Bakit mo binitawan ang lahat-lahat para lamang sa babaeng yon?
Malakas na pagsisigaw ng dalaga. Hindi ko kayang mamuhay ng maayos matapos ko malaman ng lahat. Salamat at pinaalam mo sa akin. Kunot noong lumapit si Celine at marahas na hinila ang kwelyo ng kausap. Ganun na ba kahirap sa iyong pakasalan ako? Maayos na lahat eh. Ikasal tayong dalawa. Ang kapangyarihan ng pamilya ko ay mapupunta sa iyo. Aangat ang kumpanya mo. Yaman tayong dalawa. Bakit? Bakit mas pinili mong bumagsak? Sunod-sunod na sigaw ni Celine. Marahas na inalis ni Adrian ang pagkahawak sa kanya ng dalaga. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo? Mahal ko si Mara. Akala ko maayos kang babae nung naghiwalay kami kaya pumayag ako. Pero hindi. Paano ko pakakasalan ng babaeng naging dahilan ng pagkasira ng babaeng mahal ko? Maganda ka, Celine. Ikaw na rin ang nagsabi na makapangyarihan ng pamilya mo. Bakit hindi mo gamitin yon para gumawa ng sarili mong pangalan? Hindi yung pilit mong ginagamit ang pangalan ko para umangat. Umiling-iling si Celine. Nanlalaki ang mga mata nitong nakahawak sa magkabilang tenga. Hindi! Ang ganda ng plano ko! Konti na lamang at makakabit ko na! Hindi pwede to! Hindi ko tanggap! Malakas na pagsisigaw ni Celine. Isa-isa niyang pinagbabato ang mga gamit sa loob ng opisina ni Adrian. Nadatnan naman yon ni Mara. Matapang na lumapit sa dalaga at sinampal ng malakas. Matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo. Ngayon na nagawa ko. Kulang pa palang isang sampal? Hinila ni Mara ang kamay ni Celine. Sinubukan ko mawala ng dalaga, ngunit masyadong mahigpit ang pagkapit sa kanya. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako! Kasalanan mo lahat ng to! Malakas na sigaw ng dalaga. No! Kasalanan mo lahat ng to. Sinusubukan mong agawin ng hindi para sa'yo. Umalis ka na sa buhay namin ng asawa ko! Isang magkakasunod-sunod na sampal ang binigay ni Mara kay Celine. Lahat ng sakit na kanyang naramdaman dahil sa babae ay nilabas niya hanggang pinigilan siya ni Adrian. Tama na yan. Tingnan mo ang kamay mo at baka ikaw na ang nasasaktan. Ayos lang ako. Humagulgol sa pag-iiyak si Celine habang nakahawak sa kanyang pisngi. Napabuntong hininga si Mara upang pakalmahin ang sarili bago kinausap muli ang babaeng sumira ng tiwala ni Adrian sa kanya. Alam mo ba kung gaano kasakit? Dahil sa'yo unti-unting nagbagong lalaking minahal ko. Hindi lamang sa'yo. Hindi lamang yon. Nagawa mong itabi ako sa ibang lalaki. Mabuti na lamang at naawa sa akin ang pinayaran mo kaya hindi niya tinuloy ang pinapagawa mo. Marahas na pinunasan ni Mara ang kanyang mga luha. Puno-puno ng mga galit ang mga matang nakatitig kay Celine. Tapos ano pa? Ang litrato naming magkasama sa kama. Pinagkalat mo hanggang nasira ang buong pagkatao ko. Napakasama mong tao! Hindi na muli sumagot si Celine. Nakaupo lamang ito sa sahig at umiiyak. Pinatawag na ni Adrian ang mga security para paalisin ang dalaga. Marahan na hinila ng lalaking kanyang dating asawa. Isang mahigpit na yakap ang binigay sa isa't isa. Matapos ang paglantad ni Adrian sa mga kamalian na nagawa ng kanyang pamilya, isa-isang mga investors ang tinigil ang koneksyon sa kanya. Bumagsak na ng tuluyan ang kumpanya, pati ang mga empleyado ay nagsialisan. Tanging ang natitira lamang ay ang mga matatanda o mga tunay na nagmamahal sa kumpanyang naiwan. Hindi naman tumigil si Adrian sa paghahanap ng solusyon para maging maayos ang lagay ng kumpanya. Pansamantalang sinasahuran niya ang mga natitirang empleyado gamit ang sariling pera. Walang araw ang lumipas na hindi napupuyat ang lalaki. Nagpupursige na bumalik muli sa dating estado ang kumpanya. Samantalang si Mara ay punong-puno ng pag-aalala sa nobyo. Abala man ito sa pangangalaga kay Baby Marco, ngunit nagagawa pa rin niyang asikasuhin si Adrian. Kumain ka muna, Adrian. Paano ka magkakaroon ng lakas na ituloy ang trabaho mo at makapag-isip ng maayos kung hindi ka kumakain ng maayos? Wala ka ring sapat na tulog. Mamaya, tatapusin ko lang to. Pangako. Patapos na ako at diretso kong magpapahinga. Hindi. Tumayo ka dyan at pumunta ka sa kusina. Kailan mo ba kami huling hinarap ng anak mo? Kailan mo huling nakita si Marco? Naalala mo pa bang itsura niya? Magsasalita pa sana si Adrian pero nang nakitang lungkot sa mukha ni Mara, nanahimik ito. Tama ka. Kailangan ko rin kayong isipin.
Malawak na napangiti si Mara. Masayang hinila niya ang nobyo papunta sa kusina kung saan naghanda ito ng mga putaheng alam niyang ikatutuwa ni Adrian. Napasinghap na lamang ang lalaki habang tinitingnan ang masasarap na pagkain. Napalunok pa ito ng laway at naramdaman ng sobrang gutom. Napangisi si Mara at marahang binangga ang katabi. Ngayon, hindi ka pa ba gutom? Gutom na gutom na. Malakas na tawang sinagot ni Mara. Masayang kumain si Adrian. Nung dinala na ni Ellie ang bata sa kanyang nanay, ay doon lamang napansin ng lalaki na nagbagong itsura ng anak. Bakit parang ang laki naman ata ni Marco? Ano ka ba? 2 buwan ng anak natin. Talagang lalaki yan. Ngayon ko lang napansin. Kaya nga sabi ko, magpahinga ka naman para makita mo rin ang anak natin. I'm sorry. Nakangiting hinawakan ni Mara ang kamay ng nobyo. Ano kaya ang gagawin ko kung tuluyan kang nawala sa akin? Huwag ka mag-alala. Hindi ko na ulit hahayaan na mangyari ang paghihiwalay natin. Sabay na tumawang dalawa. Samantalang si Ellie ay naiinis na pinapanood ang magkasintahan. Hello, wala na kayong respeto sa single dito ah. Mataray na tanong ni Ellie na mas lalong ikinatuwa nila Mara at Adrian. Laking pasasalamat ni Adrian sa kanyang nobya sa pagiging mabait nito. Hindi lang mabait kundi mahaba pa ang pasensya. Sa simpleng pinilit siya ni Mara na kumain sa araw na yon, naging maluwag ang kanyang pakiramdam. Hindi lamang yon, mas lalong luminaw pa ang isipan nito. Sa pagtatyaga ni Adrian, sa walang tigil na suporta ni Mara at tulong ni Ellie sa mag-ina, unti-unti nang umaangat muli ang kumpanya ng lalaki. May isang negosyanteng nagtiwala sa kanya hanggang sa nadagdagan na ito. Pinapakita kasi ni Adrian na hindi siya katulad ng pamilya at totoo ito sa kanyang trabaho. Sobrang saya ko para sa'yo. Hindi mo lang pinatunayan na isa kang tapat na negosyante, kundi isang lalaking magaling sa negosyo. Lalaking ulo ko niyan kapag pinupuno mo ako ng papuri. Totoo naman ah. Konti na lamang bankrupt ng kumpanya pero nagpursigi ka hanggang sa muling lumalago. Nihiyang napakamot ng batok si Adrian at napanguso. Dumadami na rin ang mga empleyado. Ang mga taong piniling manatili sa kumpanya ay itinaas kong sahod at syempre na-promote. Ang galing mo talaga, Adrian. Marami pa akong nagawang maganda. Dahil sa pagpuri ni Mara, hindi napigilan ni Adrian ang magkwento pa ng ibang magagandang nangyari para mapuri ulit. Natigilan na lamang ang dalawa na biglang nagsalita si Ellie. Yay! May kuya na si Marco! Pangaasar ng dalaga. Panganay? Oo, sa itsura niyong dalawa ni Mara, para kayong mag-ina. Natatawang sabi ni Ellie. Nahihiyang napakamot ng batok si Adrian. Si Mara naman ay natawa ng malakas. Sa muling pag-angat ng kumpanya ng lalaki, bumili siya ng panibagong mansyon. Nalulungkot man siya na naibenta ang dating bahay na kinalakihan, ngunit masaya si Adrian dahil nagawa niyang bilhan ng sariling bahay ang pamilya. Ang kondo ni Mara ay naibigay kay Ellie bilang pasasalamat nila sa walang sawang tulong nito sa mag-ina. Lumipas ang 1 taon, naghanda si Adrian ng isang magarbong selebrasyon para sa lahat ng mga naging tapat sa kanya. Mga tumulong, mga nanatili at naniwala sa kanya. Sa gitna ng selebrasyon, itinaas ni Adrian ang baso at pinatunog ito para makuwang atensyon ng mga bisita. Gusto kong gamitin ang chance na to upang muling magpasalamat. Hindi lamang sa inyo kundi pati sa aking nag-iisang sinisinta. Naghiyawan ng lahat na naging dahilan sa ngiti sa mukha ni Mara. My love, salamat dahil paulit-ulit mo akong pinagkatiwalaan. Ang dami kong pagkakamali at sapat ng mga rason yun para iwan ako. Ngunit pinatawad mo ako at pinagkatiwalaang muli. Nangako ko sa iyo na matapos ang lahat ay pakakasalan kita ulit. Pero 1 taon ang lumipas. Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali dahil sigurado kong ikaw ang makakasama ko hanggang huli. Napakagat ng labi si Adrian na para bang pinipigilan ng kilig. Napahalik na lamang ito sa ulo ng nobya bago muling nagsalita. Hindi dahil sa nakalimutan o abala ko sa negosyo, kundi
Hindi ako nakontento sa pagbigay ko sa iyo ng singsing. Naganap ako ng tiyempo pero wala akong mahanap. Sino mag-aakala na sa selebrasyon na to? Doon ako magkakaroon ng lakas ng loob. Nagtatakang nilingon ni Mara ang kanyang nobyo. Pinahawak ni Adrian ang kanyang hawak na mic sa katabi at lumuhod sa harapan ng dating asawa. Hinila ng lalaki ang singsing nila dati at binato bago binunot sa bulsa ang bagong singsing na binili. Mas magarbo at mas bagay sa kanyang mapapangasawa. Isang singsing na karapat-dapat sa isang anghel na katulad mo. Hindi mo deserve ang ganong klaseng proposal. Patawarin mo ako at mukhang nagkamali ako ulit. Hindi. Okay lang sa akin yun dahil mas importanteng sinseridad mo. See everyone, nakahanap ako ng isang taong punong-puno ng kabaitan. Nagsipalakpakan ng lahat sa pagsigaw ni Adrian. Sa pangalawang pagkakataon, my love. Willing ka bang makasama ako hanggang sa pagtanda? Oo, Adrian. Yes na yes. Salamat talaga, Mara, sa pangalawang pagkakataon na to. Mahal na mahal kita, Adrian. Kayo din ang ating anak. Mahal na mahal ko kayo. Sa pagsuot ni Adrian sa panibagong singsing, napuno ang gusali ng mga hiyawan at palakpakan. Hindi naman nagsayang ng oras ang magkasintahan at agad na inasikaso ang kasal. Sobrang natutuwa rin si Ellie sa muling pagpapakasal ng dalawa. Kaya naman siya na ang nagkusang mag-asikaso. Ilang buwan ang nakalipas, tuluyan ang kinasal ang dalawa. Sobrang proud nga itong si Mara dahil kuwang-kuha ang kanyang dream wedding. Hindi ko alam kung saan ako magsisimulang magpasalamat sa iyo. Salamat sa lahat-lahat, Ellie. Salamat at naging kaibigan kita. Hindi lamang kaibigan ang tingin ko sa iyo, kundi kapatid ko na. Parehas tayong maagang iniwan ng magulang kaya tayong dalawa lang ang pwede nating maaasahan. Mabait na sambit ni Ellie. Tumangutango si Mara. Niyakap niya ng mahigpit ang kaibigan at muling nagpasalamat. Dahil rin sa kanilang kasal, nagsimula ang magandang career ng kaibigan ni Mara na si Ellie. Maraming kumukuha sa dalaga ng mga kilalang tao para maging event organizer. Habang abala si Ellie sa kanyang bagong trabaho, ang bagong kasal ay pumuntang Japan para sa kanilang honeymoon kasamang anak na si Marco. Ang ganda rito. Itong kauna-unahan kong bansa at salamat pinili mong pangarap kong puntahan. Alam mo namang gagawin kong lahat para mapasaya ka lamang. Nambola pang ang asawa ko? Kamusta naman ang anak natin? Eto, naglalaway pa rin. Natawa na lamang si Adrian at binuhat ang anak. Sa kanilang unang araw, nagpahinga muna ang pamilya. Kinabukasan, piniling mag-enjoy ng pamilya sa dagat. Ang linaw ng tubig. Puti rin ang buhangin. Sobrang ganda. Grabe. Oo nga, sobrang ganda. Baka hindi ako makapagpigil. Kunot noong nilingon ni Mara ang kanyang asawa na punong-puno ng pagnanasa sa kanya. Inikutan na lamang niya ito ng mga mata at pabirong hinampas ang lalaki. Bakit? Honeymoon natin ngayon. Kaya kung ako sa'yo, kailangan natin gawin ang ginagawa ng mga karaniwang bagong kasal sa honeymoon. Ngumusong-usong lalaki sa kanyang asawa. Malakas na natawa ang babae at lumapit sa tenga ni Adrian para bumulong. Mamaya kung maganda ang mood ko. Bahagyang ngumiti si Adrian. Buong araw niyang inasikasong asawa para hindi pumangit ang kanyang mood. Isang sabi lang ni Mara ay agad sinusunod ng lalaki. Kaya naman pagdating ng gabi, agad niyang pinatulog si Marco. Nakangising naglalakad palapit si Adrian sa kanyang asawa matapos ilapag ang anak. Oh my baby love, come to your husband. Natatawang tumakbo papuntang kama si Mara. Masayang hinabol naman ito ni Adrian hanggang sa nahuli niya ang kasama. Paikot-ikot ang dalawa sa loob ng kanilang kwarto na naghahabulan. Pagkahuli ng lalaki sa asawa, binuhat niya ito papunta sa kama. Wala ka ng takas ngayon. Huwag kang mag-alala, wala rin akong balak takasan ka. Napakagat ng labi ang lalaki. Ang paningin na nakapako sa mga mata ni Mara ay dahan-dahang bumaba papunta sa malalambot na labi ng babae. Marahan niyang inilapit ang mukha sa asawa. Marahang hinalikan ni Adrian si Mara hanggang sa tuluyang uminit ang kanilang mga katawan.
Bumilis ng bumilis sa kanilang halikan. Ang mga kamay ni Adrian ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng parte ng katawan ng asawa. Sa gabing yon, habang tulog pa ang kanilang anak, nagsamang mag-asawa sa isang mainit na gabi. Sa mga sumunod na araw, walang ginawa ang pamilya kundi mamasyal at mag-enjoy sa bawat oras na nasa Japan sila. Sa kanilang huling araw, muling nagpasya ang mag-asawa na sa dagat sila pumunta. Ang tahimik, masaya at wala na akong nararamdaman kundi pagiging kampante sa buhay nating dalawa. Masaya akong ganyan ang naipaparamdam ko sa'yo. Nakangiting nagtitigan ng dalawa bago binigyan ni Adrian si Mara ng isang matamis na halik. Sa huli, napatunayan ng dalawa na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa saya at pangako, kundi sa kakayahang magtiwala, makinig at itamang pagkakamali. Ang kawalan ng tiwala at padalos-dalos na paniniwala sa kasinungalingan ang muntik sumira sa kanilang pamilya. Ngunit sa pag-amin ng katotohanan at pagharap sa sariling pagkukulang, natutunan nilang buuing muli ang nasira. Ipinakita rin ng kanilang pag-iibigan na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagbangon mula sa pagkatalo, kundi sa pagpili ng tama, kahit kapalit nito ay pagkawala ng yaman at kapangyarihan. Ang pamilya, katotohanan at pagmamahal ang siyang pinakamahalaga. Ito ang mga bagay na hindi kailanman matutumbasan ng anumang kayamanan.